Low. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Unang-una mga tropa, nagpapasalamat ako sa inyo dahil road to 1,000 subscribers na tayo at marami nang nakakapanood at kahit papano marami nang natatauhan sa mga tao dyan na napakamahal magbenta at kung ano-anong sinasabi na akala mo totoo. So ayun, maraming salamat sa mga suporta nyo at sana napanood nyo yung video natin na nilabas natin nung nakaraan, yung sa photo booth, kung pwede ba ang Epson 121. So panoorin nyo na lang yung video na to kung pwede ba talagang gamitin yung Epson 121 na document printer gamit ang pigment ink sa photo booth. So panoorin nyo na lang later. So ngayon ang topic natin, may isang businessman daw na kinontak siya ng bangko at yung bangko na yun ay tinanggihan niya na sa kanila magpagawa ng. So unang-una, kapag nasa business industry ka, lahat yan kailangan i-cater mo lahat yan hanggat maaari wala kang palalampasin dyan, hanggat kaya mong ibigay yung request nila, kunin mo at wala ka dyang iti-turn away or yung tinatanggihan mong gawing customer. Kasi ayan yung magiging mitsa, papaano ka mawawala ng customer, hanggat maaari basta may pumapasok, accommodate mo nang i-accommodate. At sa mga walang idea dyan, sa mga first time mag-business, unang-una, hindi kayo makakakuha ng mga client na ganyan kalalaki or yung mga private company, mga corporate, mga bangko, hindi nyo mapapasok yan kung wala kayong sariling resibo or kung yung business nyo ay hindi nakarehistro, dahil hihingian kayo niyan automatic ng resibo. Sana natatandaan nyo to. Itong tips na to ay para makakuha kayo ng mga ganyang kliyente, mga bangko, mga private, mga corporate. Sobrang hirap makakuha niyan dahil yan ay pumapasok ka pa sa bidding, di ba, So kung maniniwala kayo na kukontakin lang kayo ng bangko or kung anong mga private company dyan, napakaswerte nyo kung kayo lang yung kinontak dahil kayo na kagad yung nanalo sa bidding. Kasi isipin mo, 'di ba, yung mga kilalang bangko, hindi lang naman isang branch yan Ang pinaka kumukontak sa iyo diyan, yung pinaka main branch, Kahit papaano naman pagtrabaho tayo at paikot-ikot tayo ng department. Napasok din ako sa ganyang department. Ang nangyayari diyan, kapag ang isang company at lalong-lalo na maraming mga branches, sobrang dami, yung main branch lang ang umu-order dyan, At yung main branch, sila na yung nagdi-distribute sa mga ibang mga branch nila. At unang-una, merong bidding process yan bago makakuha ng supplier. Halimbawa, yung bangko ay kailangan ng sticker. Lahat yan ng mga branch niyan, bibigyan nila, pero yung main branch lang yung kukuha ng supplier, At yung mga supplier na yan, nagkakaroon ng bidding yan. Paano ka magbibid? Unang-una, kailangan magpasa ka ng company profile sa mga target mong mga kliyente. Syempre, yung sa company profile mo na yun, nakalagay doon kung ano yung kinikater mong mga business, etc. Tapos bibigyan kayo niya ng certain location or kung sa mismong company or kung saan man magbibidding, doon na magpapababaan ng presyo. At kung maniniwala kayo na kinontak lang sila ng kung sino mang Poncio Pilato, ay magtaka na kayo, 'di ba? Kasi kung wala ka talagang alam, maniniwala ka na kokontakin ka lang mismo ng bangko, Lalo na yung mga bank na yan, sobrang kukuripot ng mga yan, pero syempre hindi naman natin nila lahat. At ayun nga, sinasabi ko, may mga bidding process yan bago kayo makakuha ng ganyan. Swerte nyo kung kayo lang talaga yung kinontak ng kung sino mang Poncio Pilato, na kung sino man mga private company, mga private entity na kayo ang kinontak para magpagawa ng sticker, Unang-una, inuulit ko sa mga ganyang sitwasyon, meron niyang bidding process. At kapag nasa business kayo, wag na wag kayong mag-turn away ng customer. Yan ang pinaka wag na wag nyong gagawin. At sinasabi ko sa inyo, wag na wag kayong maniniwala sa mga kung ano-anong pinagsasabi
sinasabi na kahit sobrang laki ng subscribers nila, wag na wag kayong maniniwala na ganun yung nangyayari, no? At saka sa mga ganyan, halimbawa ay ikaw yung nanalo sa bidding, ikaw na yung laging kukunin na supplier niyan, no, 'di ba? Pero kapag napangitan sa mga materials mo, etc., papalitan ka niyan. Next project, papalitan ka na niyan. At syempre, yung company makakakuha ng idea na kung gaano lang talaga kataas yung presyo, no? So, meron din dyan tinatawag na referral system, no? Halimbawa, hindi mo nga kayang i-accommodate yung isang bagay na yon, no? Meron dyang referral na ikaw yung supplier na nanalo sa bidding, no? Pwede mo sabihan yung company na meron kang i-repair na same as quality lang ng inyong product at same as price lang din, no, 'di ba? At saka unang-una, kung maniniwala kayo doon sa nag-post na 'yon na bangko, etc. Sa mga bangko, no, yung mga private mga company, mga ganyan, mga corporate, mga entity na ganyan, ang bayad diyan ay cheque. Tsaka sobrang tagal ng bayad diyan. Siguro mga 2 weeks nyo pang makukuha yung ano niyo diyan, cheque niyo diyan bago ma-release yung mga ganyan, no? 'Di ba? Matagal yung mga bayad dyan, buti siguro mga 1 week or 2 weeks siguro, 2 weeks na yung pinakamatagal. Syempre, sure payment naman yon, although matagal lang talaga yung process ng payment dyan. Naranasan ko kasi yan sa previous kong company, no? Meron kaming kinuha, galit na yung supplier at tagal daw ng payment, no? At saka kung hindi nyo nalalaman, no, dun sa isang sikat na overpriced printing channel, no, kapag humingi kayo ng resibo dyan, meron pang additional na 1% dun sa total ng price nyo. So ayun, no, sana nakakuha kayo ng idea kung paano pasukin yung mga ganyan. Kung meron kayo sariling mga business permit, ayan, meron dyan mga bidding process at magpapasa kayo ng mga company profile nyo, or meron kayong mga tropa na i-refer kayo sa isang company din. Pero kapag ni-refer kayo sa isang company, mag-send pa rin kayo ng profile nyo doon kung ano yung mga kinikater nyo, diba, no? Tsaka unang-una, wag kayong mag-turn away ng customer na sasabihin nyo na fully book kayo ng buong taon, no? Napaka-imposible yun, no? Pineplex lang ngayon na sinasabi niya na sobrang dami nilang customer. Isipin nyo na nga lang yung networking, diba? The more na marami kang piniplex na pera or mga kotse, the more na mas na-attract yung mga tao, no, na maingganyo na sa'yo bumili. Ayan, no, sana nakakakuha kayo ng idea. The more na piniplex nga yung pera, the more na maniniwala. At ang dami nang nagko-comment sa atin na akala daw kasi nila na sikat yung tao at ganun daw talaga yung presyo, na nung nakabili na sila, hindi nila alam na mas mura pa pala sa iba. Kaya lang kasi talaga sila naiinganyo. Ang galing niyang mga wordings, no. Syempre nga, sobrang daming training sa pagiging networking, kaya na-adapt niya yung mga galawan na ganun. So, sana mag-research kayo kung papasukin niyo yung business na ganito. Hindi basta-basta kayo kukontakin ng mga company na ganyan. Magkakaroon yan ng mga bidding process at hindi lang ikaw ang kukunin yan. Magpapababaan kayo ng presyo. Pero swerte mo kung talagang kinuha ka talaga ng kumpanya. Na lalo na ang mahal-mahal ng serbisyo mo, no? So, ayun lang, wag maging uto-uto, wag maging hunghang, wag maging mangmang. Research is the key. So, panoorin nyo na lang to, yung photo booth using Epson 121, yung sinabi ko doon. Ayun lang. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento, sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka naman. Ugali nagkahaman, hirap maunawaan. Gusto niya, kanya ang lahat ng kayamanan. Walang sasantuhin, basta lahat makamit. Ganyan ang pagkatao ng tunay na ganid. Ayaw na malamangan kung ano lang ang